So ito yung itsura niya. Nang bahala ng maghusga kung ano masasabi nyo. Kapag mas maganda yung lupa, ang klase ng lupa na yung sakahan mga ka-farmer, ay huwag nyo nang masyadong damihan yung abono mga ka-farmer, no? So dito naman i-discuss natin yung identity ng palay na to mga ka-farmer, no? So hello mga ka-farmer, no? So magandang araw sa inyo. So kumusta kayong lahat mga ka-farmer? So for today's video mga ka-farmer is andito tayo sa ating palayan mga ka-farmer. So pumunta tayo dito at maaga tayong pumunta dito para tingnan na yung estado ng ating palayan. So ayan na mga ka-farmer. So ito na yung estado ng ating palayan ngayon. So ayun. So ayan mga ka-farmer, oh. So medyo hinog na siya mga ka-farmer, is baka ngayong next week makukuha na to or pwede na itong harvestin. So yan mga ka-farmer, no? So excited na tayo para sa ating pag-harvest mga ka-farmer at malaman natin kung ilan nga ba yung ating pwedeng ma-harvest dito. So ngayon mga ka-farmer ay ibabahagi ko muna sa inyo kung ano nga ba yung ilan sa mga paraan natin dito sa ating palayan para maging maganda yung bunga niya. So yun mga ka-farmer, no? So panoorin nyo at malalaman nyo kung ano yung mga simpleng paraan natin sa ating pagsasaka. So ayun mga ka-farmer, so just watch and learn. Bago tayo magpatuloy, so kung bago ka pa lang sa aming channel o sa aming channel mga ka-farmer, at baka naman na pwede nyong i-subscribe at click na rin yung notification bell mga ka-farmer para mas ma-update kayo sa susunod na video na pwede nating i-upload mga ka-farmer, no? So at like na rin yung ating video kapag nagustuhan yung mga ka-farmer, no? So yun lang mga ka-farmer, no? So salamat. So una, sabihin ko sa inyo kung gaano kalapad yung ating palayan. So ayan, hanggang doon. So yun, at dito pa. So sa mga estimate natin is nasa mga kalahating hektarya or more kalahating hektarya itong ating palayan na pinagtrabahuan. So ayan mga ka-farmer. So kung tingnan natin ng malapitan mga ka-farmer, so ito yung itsura niya. So kayo nang bahala ng maghusga kung ano masasabi nyo, kung maganda ba yung bunga niya o hindi. So ito palang palay natin ay inbreed to mga ka-farmer. So ayan, oh. So ganyan po siya mga ka-farmer. So punta naman tayo dito sa uri ng ating palay. So ang tawag pala namin dito sa aming palay ay tinatawag namin dito na kawidwid. So ayan. So ganito yung itsura niya. So ayan mga ka-farmer. So dito naman i-discuss natin yung identity ng palay na to mga ka-farmer, no? So ito yung ano niya, haba ng uhay niya. So ayan. Yan mga ka-farmer, no? So itong klase ng palay na ito ay malaman yung bunga niya. So ayan, oh, hanggang dito. So ayan, oh, may laman yung bunga niya. Basta hindi lang siya masira ng anong klaseng insekto, pwede itong mas malaman yung bunga niya. So ayan. Ito naman kapag may masyadong malakas yung ulan or malakas yung hangin ay posibleng ganito yung mangyayari. So ayan, no mga ka-farmer. So posibleng ganyan yung mangyayari mga ka-farmer, no? So posibleng madapa yung palay. So dahil nga sa medyo may kabingatan yung bunga niya. So ayan, tingnan nyo, medyo nahapa siya or na flat siya mga ka-farmer, no? So ayan. Sa abono naman mga ka-farmer ay nagasto natin ay mga 2 sako lang yung ginagamit natin mga ka-farmer, kasi nga is more yung organic na ginagamit natin mga ka-farmer, no? Para mas maganda naman yung kalidad ng ating palay. So yun mga ka-farmer, no? So kapag mas maganda yung lupa, ang klase ng lupa na yung sakahan mga ka-farmer, ay huwag nyo nang masyadong damihan yung abono mga ka-farmer, no? So kasi kapag masyadong madami yung abono na gagamitin mo ay posibleng masira yung tanim mong palay mga ka-farmer, no? So yun yung reality mga ka-farmer. So ayun na nga mga ka-farmer, no? So nasa 2 sako lang ng abono ang ginagamit natin. Yung klase ng abono yung 14-14. So yun yung ginagamit natin na Atlas yun. So yung ginagamit natin na pang abono.
So yung bakit nga ba dalawa lang yung sako na ginagamit natin na abono, so ganito yun mga ka-farmer, no. So itong klase ng lupa natin sa ating palayan ay di na kailangan ng damihan yung pagsabog ng abono, kasi nga medyo mataba na yung lupa, yung klase ng lupa ng ating sakahan. So yun yung mga ka-farmer, no. Mga ka-farmer, no, so sa pag-aalaga talaga o sa pagsasaka ng palay o sa pagpapalay ay kailangan mo talaga ng lakas ng loob mga ka-farmer, no. So kailangan mo talagang magtiyaga at siyempre sipagan talaga yung dapat nating gawin mga ka-farmer, no. So yun, so para yung ating palay ay magkaroon din ng magandang bunga. So ayun, so tayo lang din naman yung makapag benepisyo ng ating palay kung ayusin natin yung ating trabaho. So yun mga ka-farmer, no. So isa pa to mga ka-farmer, kung kapag maalaga tayo sa ating mga tanim mga ka-farmer, kagaya na lang ito ng ating palay. So kung matyaga lang tayo, so gagawin lang natin yung tamang proseso. So ayun, so posible talaga na magkaroon tayo ng magandang ani mga ka-farmer, no. So yun lang mga ka-farmer, no, for today's video, at i-update ko na lang kayo kapag mag-harvest na tayo. So at malalaman na rin natin kung ilan nga ba yung ma-harvest natin sa ating tanim na palay. So yun mga ka-farmer, no. So yun lang, at salamat sa panood at see you next video. So God bless.